Again, thank you so much, Miss Vanessa Dulay. Thank you sa pagpapahintulot mo na magamit namin ang inyong video. And with that, Tabra de Dios, ano sa palagay mo? Nakarelate ka ba? Yes, oo. Gaya nga nasabi ko nga kanina, no, lahat kami, lahat tayo, nakarelate doon sa iyong sinabi nga sa amin ngayong gabi, no, logics, no. At kaya nga naman makikita natin dito ngayon, no, we are now at 82 and we also have, I think, 11 sa Zoom, so we are less than 100. So makikita mo no, kumakapit sila. Bakit? Kasi nandun yung pagkakapare-pareho natin sa ating karanasan na to, na bakit natin ito pinag-usapan. Una, binalikan natin, ano, um, para maramdaman natin, no, we have to feel the same feeling that we had before and compare it to the feeling that we have now, no? Nakikita natin yung malaking pagkakaiba nung ating mga nadarama noon. At ang ganda nga nung sinabi ng kapatid na dimi-dimi o damay-damay, sabi niya, if same ano yung kanyang karanasan, although she chose no na kumbaga just to take it lightly and take it not seriously, no, she took it very kumbaga like a joke no na nangyari sa kanyang buhay, kaya madali siyang naka-move on kahit na 24 years siyang nakulto, and that's a good thing na hindi niya naisama yung kanyang asawa. So, ganun din, ano, kaya tayo narito upang balikan at muli, no, tignan naman natin ngayon yung ating kasalukuyan para madiktahan natin o may drive natin yung ating future. Ayun, logics. Alam mo, simple lang naman Brad Ilios Itong magiging ending natin sa part na to. Kung sakali ba na nakakaramdam kayo ng paghihinagpis, ng pagluluksa, ng something like na nagpapalungkot sa inyo, that's fine. And that is normal. Because you are now on the healing process. Ang tunay na healing process po ay nagsisimula sa mga pagkakataong kailangang matanggap mo ang totoo. Let's stop making stories. Tama na yung pagtatahi ng istorya. Huwag na nating piliting hilutin ang sarili natin. Nag-umpisa tayo na, siguro nakikita na ng Diyos. Pagod na si Bes. Siguro nakikita ng Diyos. Hinug na si Brad Daniel. Let's stop that. It's a given reality. Ikaw ang wala, sila ang meron. It's okay. It's time for you to heal. Tanggapin mo na lang. Nagkamali ka ng napasukan, akala mo na paniwala kang totoo ang lahat. But it's time for you na bumawi, hindi para sa mundo. Huwag mong gantihin ng masama yung masama. Halimbawa, sila yung merong ginawang hindi tama sa atin, huwag mo na lang silang gantihin. Hindi naman sila yung kailangan mong bigyan ng ganti. Ang magandang bigyan ng ganti, walang iba kundi ang sarili. You're not too late. Hindi pa huli ang lahat. You just took long way home. Meron pang nalalabing araw at oras sa buhay mo, kapatid. Don't worry, hindi ka naman nag-iisa. Marami naman kami. Sabi ko nga sa'yo, Brad Ilios, makita ko lang nandyan si Ate April. Masaya na ako Makita ko lang si Ate Lisa, nandyan. Si Ashley, nandyan. Ikaw, si Vegeta, si Pag-ibig Katotohanan, si Dagnasty, si Egnog, si Batang Hamog, si Riddle, si Brooks, si Ate Ansat, si Ate Pechay, si Badong, si CJ. Makita ko lang yung mga kapwa ko, si Kuya Adel. Nakita ko lang hindi ako nag-iisa. Maraming Exeter na nag-move forward. Sapat na sa akin yun para yung pighati na nararamdaman ko, yung grievances na nararamdaman ko, sapat na sa akin yun para magpatuloy ako. Dahil may bumubulong sa isang sulok ng utak ko na, don't worry, hindi lang naman ikaw ang nasaktan. Hindi lang naman ikaw ang napipighati. Meron kang kasama. Para sa akin, Badilyo, sapat na yun. And with that, pwede na nga tayong mag-conclude sa ating episode tonight. Agree, logics, ano. Yes, we can conclude already, no? Ang pinakamahalaga rin natin, kailangan lang talagang laging isipin, ano, itong ating nangyari sa atin. Yes, yung pain, logics, nandun yun every once in a while. If you come to think of it, no? Di ba, iwasan, nasabi mo, or naalala mo, may mararamdaman ka, nakalungkutan. Although, syempre, ang kailangan, hindi mo naman kailangan lumaya, no? Na talagang lumaya doon sa pain kasi pain will stay. Ang kailangan lang talaga dito, ang lumaya, yung humahawak dun sa pain, you have to let go. No? I-practice natin yung non-attachment. The reason why you're hurting until now, until today, and moving forward until tomorrow and the next days to come, nagsasuffer ka because you're holding on to that pain. So yung pain will stay. Nandun yung pain.
mabibilanggo ka lang lagi ng pain kapag pinipili mong laging pumasok doon sa bilangguan ng sakit na yon. So ang kailangan lumaya dito, yung humahawak doon sa pain. You have to let go of the pain. Practice non-attachment. Do not cleave to the pain. Kundi yung taong yon na kailangan bumitaw at maglakad moving forward. And yes, every once in a while, you will remember it. But with your mindfulness, no, you will always tell yourself, okay, I remember you. I na I'm feeling the same thing again, na nalulungkot ako sa mga nawala sa akin, sa mga nawala sa buhay ko. But still, I'm still living in this present moment. I have control over my life and I control my present so I can dictate my future. Yun ang pinakamahalaga. And i-practice natin yung sinabi nga ng ating kapatid na Logics, no? Let us forgive and forget, no? Let us forgive them, patawarin natin sila, hayaan natin Diyos ang gumanti sa kanila at Diyos din naman ang gaganti sa atin. God will reward us through yourself by choosing to be very mindful of your present moment, no? Nagantihin mo ang sarili mo ng mabubuting bagay. You move forward with your life, no? You move forward with your family, your friends, yung mga kasama natin. Again, ako rin gusto kong batiin, no? Sila Broccoli, no? Si Brox, sila Sis Ansat, Ate Kale, Kuya Adel, Brad Enoch, also the rest, no? Sila Brad Riddell, Equal to Friends, and the rest, no? Of course, you, Logics, at sila Sis Lisa, sila Ashley, sila Ate April, at sa lahat po na nandito sa Facebook at nasa loob po ng ating Zoom, binabati ko po kayong lahat. So let's move forward together with Logics. No? Let's all move forward. Let us not cleave to the pain. So again, no, inuulit-ulit po namin para maramdaman natin, no, magkaroon retention sa ating mga isip, makalalaya lang po tayo kung bibitawan natin yung sakit. Pero kung patuloy tayo nangangapit sa sakit, hindi tayo makakaalis at pilit nating tatanungin ng ating mga sarili, bakit ganun? Bakit until now nahihirapan ako? Bakit bukas? Bakit hanggang doon nahihirapan ako? Well, one thing that you need to keep in mind, you have to let go of the pain. Whenever you remember it, you feel the pain, let go. Practice non-attachment. Sa pamamagitan nun, makakalaya ka. You can move forward without you really living inside that jail or prison of pain. Why? Kasi pinalaya mo yung sarili mo. Nobody can free you but your own self. Ayun, Logics. Thank you. Oo. At normal lang yon. Kung sakali man right now, bumalik uli yung sakit, sabi nga ni Brad Elios, let go mo. Pero it's okay. Kung sakali mang halimbawa, once again, babalik yung sakit pagka meron kang nakita, it's okay. That's fine. Kasi itinaya mo ang buong buhay mo, and then, na-realize mo, nakulto ka lang pala. Na-scam ka lang pala. Na-realize mo, magsisimula ka ulit. Ang sakit. And that's normal. Kumbaga, parang nasunugan ka, ang sakit ng feeling na nakikita mo yung bahay mo natutupok. Pinagpaguran ng asawa mo, pinagpaguran ng pamilya mo, pinagpaguran nyo kayong mga mag-asawa, mga anak mo. Then, nagising na lang kayo na here we are. Sabi nga ni Lisa doon sa kanyang post, napipigati ako hindi dahil sa akin. Napipigati ako dahil sa mga taong nakikita ko. Napipigati ako dahil may mga hiniwalayan ng asawa. Napipigati ako dahil may iniwan ng anak, iniwan ng pamilya. Nagsakripisyo ng maraming bagay sa buhay. Sa kanila napipigati ako. Nung mabasa ko yun, nakaka-relate ako. Hindi para sa akin. Dahil pagka nakikita ko sila na nagraran sa social media, naunawaan ko sila eh. Naiintindihan ko sila eh. Yun lang namang mga bashers ang walang puso eh. Pero yung mga kapatid na Exeter, mga post nila sa ng loob, maiintindihan mo eh. Kasi binigay nila lahat eh. Then, end of the day, sila itong luhaan. Kaya nga, yung post ko nung isang nakaraang araw, sabi ko, siguro, Badilios, 2 episodes, 3 episodes, tama na siguro. Kasi, si Elios, meron din siyang problema. Meron siyang kailangang ipagamot sa pamilya niya. Kahapon, nasa emergency kami ng ospital ni nanay ko. Pare-pareho din kami ni Los na may nararamdaman eh. Pero kailangan naming magsalita. Dahil may mga taong nagre-reach out
Sabi ko nga dun sa isang nakausap ko, alam mo, yung wag ka lang mawala. Yung nasabi ko nga, Brad, ilusto sa'yo kanina eh. May mga tao na nakatingin sa'yo, humuhugot sila ng lakas ng loob. Sino sinabi kong 2 episodes na lang, 3. Tama na. Nakaramdam siya ng lungkot. Sabi niya, nalungkot ako dahil nabiktima lang pala ako ng kulto. And then, itong magpapalakas ng loob ko, mag-i-stop na. Parang lalo siyang napigati. Parang narealize ko, parang hindi yata talaga kami pwede magpahinga ni Brad Elios. Kasi may mga tao, nandyan, gusto lang talaga nilang mayroong mapakinggan. Hindi nila tayo kilala, Brad Elios. Hindi nila tayo kilala personal. Hindi nga sila minsan nagla-like eh. Pero nakasubaybay sila sa atin. Hindi dahil fan nila tayo. No. Kundi gusto lang nilang may mapakinggan. Gusto lang nilang nandiyan ka lang. May naalala akong kantang ganun eh. Yung basta nandiyan ka lang. Huwag ka lang mawawala. Basta nandiyan ka lang. Kumbaga parang may nakita kang ilaw. Oo. Diyan ka lang ilaw ah. Huwag ka lang mawawala dyan ah. Hindi nila alam na mayroong ilaw. Hindi nila alam na mayroong taong nakatingin sa ilaw. Hindi namin alam. Hindi namin alam ni Elios kung saan kayo nakikinig. Pero yung intention niya, dyan lang kayo. Dapat every Wednesday, every Sunday, nandiyan kayo. Kasi nagpapalakas kayo ng loob ko eh. Eh kung kayo pa mawawala, napigati na nga kami. Mawawala pa kayo. Parang naisip ko, parang hindi yata pwede. Parang kailangan pa rin mag-podcast. Kasi may mga taong nasasaktan. Loob-loob ko, okay lang naman. Nandiyan naman sina Broccoli. Nandiyan naman sina Badong. Nandiyan naman sina Adel. Nandiyan naman sina CJ. Dahil meron din kami pinoproblema. Mga personal na bagay na dapat ding asikasuhin. Pero okay lang siguro. Wala mo nang pahipahinga. Kasi may mga taong umaasa sa'yo. At kung sakali mang nalulungkot ka kapatid, okay lang yan. Kasi yung lungkot na yan, pinaglalaban ng puso mo ang tunay na ikaw. Dahil ikaw na yan eh. That's you. Kasi nalulungkot ka eh. Hindi mo na tinatahi ang istorya ng buhay mo sa ilusyon. At huwag kang mag-alala kapatid, those years, hindi na sayang na taon yon. Huwag mong ibilang na those were wasted years. Ibilang mo na lang siya as a way para makita mo ang worth mo ngayon. Yung mga nasayang na taon na yon na sinasabi mo, ibilang mo na lang siya na naging investment mo para makita mo ang tunay na halaga mo ngayon. Kaya kung sa tingin mo nagluluksa ka in the past, huwag mong kalimutan kapatid, nagising kang may isang bagong umaga na nandyan sa harap mo. And time to move forward. Sabi nga nung isang nag-chat sa akin, Brad, pwede bang kalimutan ko na po sila? Pwede bang mag-unsubscribe na po ako? Okay lang. As long as you're happy, that's your life. Buhay mo yan. Kaya kung sakali man, kapatid, na paggising mo bawat gabi, napapaiyak ka, it's okay. Hindi ka mahina. Remember that. Hindi ka mahina. Sakali mang nalulungkot ka sa mga panahong nagdaan, it's okay. That is your sign. Being you. Okay lang nadamhin mo yan, okay lang natanggapin mo yan. Pero wag kang manatili doon sa emotion na yon. Kasi may panibagong taon ng buhay na nag-aantay sa'yo. And this time, iyong-iyo yan. It's all yours. Para yan sa sarili mo, para yan sa anak mo. Ikaw na ngayon ang may hawak ng sarili mong buhay. Once again, ako po si Logix.
Si Elios, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat hanggang sa muli sa darating na Miyerkules nating pagkikita. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtiyaga. God bless you all. Thank you, Ms. Vanessa Dulay, and welcome to the program, Brother Willie Santiago. Brother Willie, magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig. Ito po si Brother Willie sa kanyang statement. Good evening po, Brother Willie. Magandang gabi, Logix, Elios, sa lahat ng ating mga ka-exiters, mga closets na sa gabing ito ay mga nag-iiyakan na. Kasama na ako roon sa mga tumutulo ang luha dyan sa aking napapakinggan. Dahil iisa naman tayo ng naramdaman. Tayong mga nanggaling doon sa samahan na yon sa MCGI. Dahil hindi naman tayo naglaro doon, hindi naman tayo nagbiru-biruan doon. Sineryoso natin yung ating mga ginawa dahil sa ngalan ng ating pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, ginawa natin yung tayo ay magsakripisyo, isakripisyo yung mga pangarap natin sa buhay. Hindi na nagtapos ng pag-aaral, huminto sa trabaho dahil nga doon sa gustong makatulong, makapangaral ng mga salita ng Diyos, sinakripisyo pati pamilya, nalayo sa mga magulang, hindi na naalagaan yung kanilang mga magulang kahit mga matanda na, may sakit na, yung asawa nila, yung mga anak nila, lalo yung mga nadidestino sa malalayo, yung mga manggagawa na alam naman natin na Brother Logix, yung sakripisyo ng mga nadidestino sa malayo. Ikay maglalakad dahil walang masakyan, wala kang makain, tapos sa gabi naman hindi ka makatulog dahil ikaw ay nangungulila. Namimiss mo yung iyong mga inibang mahal mo sa buhay. Hindi ka rin makatulog dahil sa maraming mga isipin. Tapos kamukat-mukat mo, malalaman mo pala na yung palang samahan na sinamahan mo sa napakaraming taon, mahabang panahon, scam lang pala. Talagang nakakapanghina ng loob, talagang nakakapagdamdam yan. At ako, bilang isa rin sa mga naunang lumabas, nag-exit, sabi ko nga, di ba, pagka tayo nagkakakwentuhan, maswerte kayo ngayong taong ito na 2025, yung mga nag-e-exit na yan, dahil meron na agad natatakbuhan, meron na agad grupo na pwedeng sumalo sa kanila. Samantalang nung 2009, ako lang mag-isa. At talagang walang ganito na mga very vocal na mga exiters na talagang nagsasalita at nag-o-offer talaga ng mga moral support para makatulong. Salamat at ang Diyos talagang hindi nagpabaya sa akin at sa inyo rin, sa ating lahat. Dahil nga ito nga, binigyan ng Diyos tayo ng pagkakataon na kahit tayo hindi pa nagkikita-kita malalayo, ang ating mga lugar, nasa ibang mga bansa pa yung iba, salamat pa rin sa Panginoong Diyos. At tayo ngayon, sa mga panahong ito ay nagkakatulungan, naaalalayan ng isa't isa. Kaya nakaka-relate ako dyan sa sinasabi ninyo na bagamat meron tayong mga kani-kanyang mga problema sa buhay, may mga pinagdaraanan, dahil meron ng mga tao na umaasa sa atin, meron na tayong moral obligation, moral responsibility dito sa mga nagsasabi na, Brother Logix, ba't naman kayo hihinto? Ba't naman kayo magpapahinga? Kayo nakakatulong para sa aming mga exiter. Nabibigyan nyo kami ng inspirasyon na magpatuloy pa, na palalakas ninyo ang aming mga loob dahil sa mga mabubuting mga naipapayo nyo.
Ayun, kaya talagang gano'n, mga kasama. Gawin pa rin natin ito dahil pa rin sa ating pagmamahal una sa Diyos. Dahil yung ating pagmamahal sa Diyos, katumbas din naman yung pagmamahal sa ating kapwa-tao. Yun ang ating dapat na maintindihan yan. Yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi yung pag-ibig natin sa ating mga kapwa-tao. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kasama, ha? Ako kahit galing sa labas, ako nagsikap pa ring makahabol kahit papaano makapag-share pa rin sa gabing ito dito sa ating mga kasama. Sa June 12, yung mga ini-invite ko na nag-confirm na sila papasyal dito sa Baliwag, Bulacan. Para naman tayo kahit papaano sumaya, no? Yung magkita-kita tayo, magkakumustahan at magsalo-salo, makatulong nawa yung aking yung aking kinakasanayan. Sa mga gustong tayo magkakwentuhan, magkakumustahan, ma-share natin yung ating mga kwento, mga karanasan sa MCGI. Sa June 12, inaanyayahan ko po kayo dito sa Baliwag, Bulacan, sa ating address sa Rafaela Homes, Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. 2:00 ng hapon sa ating mga exiters. Salamat, Brother Logix, Brother Elios. Back to you, Brother Logix. Bago kita bitawan, Brad Willie, salamat na marami dun sa iyong podcast noong nakaraang araw. And then, kung nga hirap ako dahil wala si Brad Elios, naisipan ko, sala ko nga ito kay Ka Willie. Ang ganda ng usapan nyo rito. Nung pinakita mo sa akin yung link. Thank you dun, ha? Salamat. Salamat din at nakatulong naman yung ating video na yan dyan sa mga sumusubaybay, mga viewers ng programang ito, Brother Logix. Oo, at nabigyan mo ng hustisya, no? Yung talagang kumbaga bakuna na ito. Kumbaga ito yung seselyo na hindi pa rin ba kayo nagigising? Pambihira. Sabit-sabit na yung leader nyo riyan. Diyan pa rin kayo, Sabi ko nga, Brother Logix, kung talagang yung the legacy continues na sinasabi na nakahandang itaya ang leeg, magpaputol ng lalamunan, matagal lang walang leeg yung si KDR. Oo nga no? Alam mo, ang daming nadismaya kay Aaron, Yung nabasa ko nga post sa Reddit, 3 pamilya ang nagsialayasan, Doon sa post na sa nabasa ko. Pabira, kamote. Sa Batangas. Oo, sa Batangas. Mga Batanggenyo. Anong nangyari din Ano palagay mo sa ganon? Asahan natin, Brother Logix, hindi lang sa Batangas may mga mag-aaklas, mga mag-e-exit. Yung talagang mga matitinong mag-isip, mga bukas pa ang mga isip, talagang sunod-sunod na yung mag-aalisan sa MCGI na yan. Bakit? Kasi paano yung ka-frequency ni Brad Eli, yung si KDR? Paano yung sinasabi na lilipat ang karunungan kay KDR, yung paasa ni Brad Eli? Ito na mismo si KDR. Hindi lang talaga marunong umamin. Sabi ko, umamin na lang para matapos na, Brother Logix. Aminin lang ni KDR, mga kapatid, talagang hindi ko kaya. Wala ho akong kakayahan na mag-Bible exposition. Wala ho akong kakayahan na sumagot sa mga tanong ng mga tao. Yun lang po mga kapatid ang aking masasabi para tigilan nyo na ako. Brother Logix. Oo nga Brad Willie. At saka kasi very obvious naman. Gaya Brad Willie, hindi naman sa kung ano pa man, na-to-mock anyone. Yung binasa yung Mateo, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa duka. Hindi naman anya sinabi diyang lahat tapos, yun nga. Magugulat ka, meron palang ibang talatang merong lahat. Diba? Nakita mo yun, Oo. Magandang punto yun, yung nilitaw mo na yun. Ito nga masasabi ko, Brother Logix, pag inumpisahan pa natin yung mga kapalpakan na yan ni KDR, doon mismo sa Believer Magazine, Moses, King of Egypt, doon pa lang, Brother Logix, simpleng-simple yun. Kahit
bata sa KNC, sa MCGI Kids, alam na alam nila na si Moises ay hindi naman naging hari sa Ehipto, Brother Logics. Oo, at Yun saka, ang ating... kumbaga, Brad Willie, no? Ano pa ba, hindi pa ba sapat yan para magising talaga kayo? Talaga bang ang utak ninyo, ginawa nyo na lang talagang display? Brother Logics, maliwanag ang nasa 2 Korinto 4:4 na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Hindi naman kasi mga believers kay Jesus Christ ang karamihan sa MCGI, Brother Logics. Bakit ko nasabi yun? Hanggang ngayon, naroon pa rin sila. Kung ikukumpara sa atin, bakit ba tayo umalis sa MCGI? Kasi naliwanagan ng isip natin. Dahil may pananampalataya tayo sa Diyos. Hanggang ngayon si Jesus Christ pa rin ang ating ang ating inaasahan. Siya pa rin ang ating pinopromote sa mga tao. Dahil tayo hanggang ngayon ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit meron pa ring matitibay sa MCGI sa kabila na nakikita lang kapalpakan nitong KDR na ito? Kasi sila maliwanag na mga binulag ni Satanas ng Diyos ng sanglibutan. Ang kaya lang bulagin ni Satanas, yung mga hindi talaga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi sumasampalataya sa Diyos. Brother Logics, Brother Elios. Oo, at saka napaka-obvious naman Ito, pakikita ko sa'yo. Nakikita mo ba sa screen yan, Brad Willie? Yan, pinakikita ko na yan. Nakikita mo ba ngayon yan? Wala ako rito ngayon monitor, Brother. Wala ka monitor, ano? Sige, nandito sa loob ng Zoom at saka nasa stream Sabi dito, dapat lagi kayong handa. Ito verbatim to sabi ni KDR on prayer meeting 060425. Sabi niya, dapat lagi kayong handa. Kayo Hindi naman niya sinabi na dapat lagi kaming handa sa pagsasagot. Kayo hindi naman sila ang concern dyan, kapatid na Rodel. Sabi naman ni Brother Rodel. Alam, masasabi mo nga uli yan. Kayo hindi kami Oo, yan maliwanag na talagang umiiwas. Paiwas talaga si KDR. Naalala ko rin, Brother Logics, yung unang Juan 4:1. Kagaya din nung sinasabi ni KDR, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sabi ni KDR, hindi naman sinabing inyong subukin kung kami sa Diyos. Laging gano'n, Brother Logics Si KDR, yun ang sabi ko nga mataba ang utak ni KDR sa ganyang mga kalokohan. Sa ganyang pilipitin ang mga talata ng Biblia. Para iiwas ang sarili, Brother Logics, ito, talagang pinipilipit niya yung nakasulat. Talagang, ang tawag dyan sa amin sa Bulacan, sa mga Tagalog, binabalahura ni KDR ang Biblia. Oo, di ba? Parang, teka lang, wala naman yatang, ang ibig mo bang sabihin, dapat lagi kayong handa. Kayo ba't ini-exclude mo sarili mo? Di ba nga dapat lalo kang maging handa dahil ikaw ang leader? Yes, yun nga ang sinasabi ko, Brad Logics Si Brad Eli, nung nabubuhay pa, yun ang kanyang sa akin. Dahil ako nga, Brad Logics naisa lang noong araw kay Don Manolo Fabis, di ba? Noong si Brad Eli nag-exit doon bilang resource person. Di ako yung kanyang sinabihan na ikaw ang pumalin sa akin, Brother Willie, diyan sa programa ni Don Manolo Fabis. Basta ano ka lang, kung ano naman yung tanong, sagutin mo at naturuan naman kita, sabi ni Brad Eli sa akin, Brother Logics. Ang sabi sa akin ni Brad Eli, paano kang mag-iisip, Brad Willie, natatanungin ka ng mga tao na hindi mo alam ang sagot sa tatanong nila sa iyo? Yung alam mo nga, hindi nila alam. Paano ka nila tatanungin nang hindi mo alam? Brother Logics, ganun lang ang sa akin ni Brad Eli. Yun ang briefing na binigay niya sa akin bago ako sumalang sa
programa ni Don Manolo Fabis eh. Ang punto dito ni Brad Eli, basta kung ano yung tanong, sumagot ka. At kung sakaling maipit ka man, sabi sa akin ni Brad Eli, huwag ka mag-alala, sagot kita, narito pa rin ako, sabi ni Brad Eli. Yun ang punto, ha? Na kung ako nga, na tinuruan ni Brad Eli, binigyan niya ng ganoong assurance na kaya kong masagot yung lahat ng itatanong sa programa ni Don Manolo Fabis, lalo naman yung nagturo, Brother Logics. Kay Brad Eli, yun ang kanyang pinangahawakan eh. Ako na estudyante niyang tinuruan, sinasabihan niyang kayang sagutin yung mga itatanong sa programa ni Don Manolo Fabis. Lalo na pa si Brad Eli, dahil siya nga yung nagturo sa akin. Ayan, nung panahon na yun, talagang ako, relax lang, Brother Logics na maging resource person sa programa ni Don Manolo Fabis Bakit? Ganun nga kasi ang naging pagtuturo sa akin ni Brad Eli. Kung yung estudyante na tinuruan, kayong sumagot sa mga tanong, lalo naman kayong sumagot nung nagturo sa estudyante niya. Tama ba, Brother Logics? Oo, lalo naman yung leader, lalo naman yung nagtuturo, di ba? Yes, kaya nga dito Brother Logics, dito sa mga ipinapakitang ito ni KDR, talagang makikita na hindi totoo talaga na siya mula pa pagkabata hinasa ni Brad Eli, tinuruan, mula pa sa mga pagpupulong-pulong diyan sa Pampanga na yan na si batang maliit, kailangang may bangko, may silya na doon siya tatayo para umabot lang siya sa pulpito. Di ba? Yan ang kwento ganyan i-build up ang image ni KDR sa atin noong kinikwento yan na si KDR bata pa lang mahusay na at sanay na nang umarap sa mga tao, magsalita sa mga pulong, Brother Logics. Pero itong panahon na kailangan na niyang magpatunay, Brother Logics, talagang panay ang palusot, panay ang alibay. Natatandaan ko noong si Brad Eli, Brother Logics, may Bible exposition sa Brazil. At nag-collapse, hinimatay. Sabi, bakit to si KDR, hindi siya ang magtuloy ng mga Bible exposition? Brother Logics. Alam mo, sagot ni KDR. Bakit ko naman gagawin yon? Ayoko maging pangahas. Buhay pa naman din kasi Brad Eli. Saka wala siyang order sa akin na ako'y mag-Bible exposition, Brother Logics. Yun lang palusot, alibay ni KDR. Kasi ang mga taga-Brazil, hinahanapan na si KDR nung panahon na yon na nagko-collapse na nga si Brad Eli, hinihimatay na. Ginagawa noong KDR? Sumagot si KDR sa pasalamat, hindi ako pangahas. Wala namang order sa akin si Brad Eli na mag-Bible exposition ako. Di yun ang kanyang alibay, palusot. Ngayon, ito na Brother Logics. Noong si Brad Eli pumanaw, namatay na, inabangan ko talaga si KDR. Alam mo, inaabangan ko sa kanya. Anong naabangan mo? Hiwaga. Sabi ko, pagka itong KDR na ito ginawa, yung mangolekta ng abuluyan, manghingi pa rin sa mga miyembro, sabi ko, huli ko na siya. Huli ka, Balbon. Bakit? Ganito sabi ni KDR, kaya hindi siya nagba-Bible exposition, wala namang order sa kanya si Brad Eli na siya mag-Bible exposition. Ngayon, nawala na si Brad Eli, pumanaw na. Biglaan ng pagkamatay, hindi na sila nakapag-usap. Alam ko yan bakit ka ko itong si KDR? Nangungulekta ngayon ng abuluyan. Maraming patarget sa mga miyembro, pati aircon ngayon sa chapel, 7 million. Ngayon kinakampanya nila na pagtulong-tulungan ng kapatiran yung air condition units na 7 million sa apalit. Samantalang sa mga pulisya nag-donate ng air condition unit ang tinamaan ng magaling. Brother Logics. Ayan. Ito ngayon ang sabi ko, bakit itong si KDR nangongolekta ng abuluyan, humihingi sa mga miyembro, nangongolekta. Hindi naman siya binigyan ng order ni Brad Eli mangolekta, Brother Logics.
Oo, dati ayaw mag-teksto dahil walang order. Yes. Ngayon, nangongolekta ng abulo yan kahit hindi in-order ni Bradelli. Di talagang mukhang pera lang yan. Talaga interesado na sa pera yan. Baka naman may Diba? order. Wala dahil namatay nga si Bradelli lang, di ba? Biglaan nga yung pagkamatay, hindi nga sila nagkausap. Mabibigyan ng order. Baka ibang order. Ayan, ang punto ko dyan, bakit kahit walang order si KDR na mangolekta at magpa-target sa mga miyembro, ginagawa niya kahit hindi siya inorderan ni Brad Ely. Dahil magkakapera siya. Pero pagka Bible exposition, talagang kahit anong iwas gagawin ni KDR para lang wag siyang makapag-Bible exposition. Kaya nung buhay si Brad Ely, ngayong patay na si Brad Ely, tawasin mo man si KDR. Alam mo, ang tingin ko kay KDR, parang bayawak lang yan, Brother Logics. Bakit naman? Yung bayawak kasi, pagka yan nagtago sa lungga, sa lupa, talagang yan kahit nakalitaw ang buntot niyan, hatakin mo, hindi lalabas yung bayawak Yung kanyang mga kuko, nakabaon pa sa lupa. Huwag lang siya mahatak palabas sa lungga niyang pinagtataguan, Brother Logics. Ayan. Hello. Napunta tayo sa bayawak. Sige, Elios, go! Ayun, oo. Brad Willie, thank you po. Salamat po at nandito kayo. Na-miss namin kayo at alam namin, nag-malling pala kayo. I hope you had a good time po. Nag-malling kayo. So, ayun. Anyway, Brad Willie, ayan, kakailanganin po namin kayo ni Logics tonight. Logics, no? Pabaunan natin sila kung okay lang sa'yo. Magpalit tayo ng maskara for a while. Ikaw muna si Dark Knight, ako muna si Lost. Okay ba sa'yo 'yon? Sige po, sige po. Ayan, so bibilisan lang po namin ito. At least may pabaon lang po kami sa mga nakikinig, sa mga nag-i-stay pa ngayon. Logics, Dark Knight, pwede bang i-post naman natin yung unang Pedro 3:15? Kung okay lang sa'yo. Kaya pa ba? Pabasa mo na lang kay Kawili. Walking Bible naman yan sige, Brad Willie, papabasa namin sa'yo, ha? Sige, Brad Willie, unang Pedro 3:15. 3:15 ng unang Pedro. Babasahin po natin ang nakasulat po sa talata. Kundi inyong ariing banal, si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan. So ano pong version yung inyong binabasa? Ano pong version ng Biblia yan? Ito yung 1905 na Tagalog, Brother Elios. Mas maganda po talaga, no? Balikan po natin yung paborito nila, yung AD, ang dating Biblia. Meron po ba kayo dyan? Wala ako rito wala ako rito nung salin na ginagamit nila, Brother Elios. Babasahin ko po para sa inyo, Brad Willie, ha? Tapos may tatanong lang po ako sa inyo. Unang Pedro 3:15. Dito po natin makikita na Brad Willie and Dark Knight, no, na talagang si KDR hindi talaga siya nagsisiyasat, no? Gaya nga na sinasabi ng kapatid na Willie, hindi siya nagsisiyasat, na hindi katulad ng taga Berea, no, na Brad Willie, na talaga nga namang sinisiyasat ang kasulatan. So ito sabi, no, kundi inyong sambahin si Kristo. Doon sa unang yung binasa, no, may binanggit kayo, Brad Willie, no, kumbaga ariing banal si Kristo sa inyong mga puso. Tama po, no? Yes. Ariing banal. Opo. So, kung mapapansin natin, dito pa lang, medyo parang hindi yata aakma. Kasi kung babasahin natin yung 14, datapwat kung magbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanila pang takot, o huwag kayong maguluhan. Kundi inyong sambahin si Kristo. Napansin mo, Brad Willie, yung disconnect? Parang may mali. Nung sinasabi sa 14, di ba, datapwat magbata kayo. Kasi pag nagbabata kayo sa katwiran, mapalad kayo. Kung wag kayong matakot sa kanilang panakot o wag kayong mga gulo. Kundi inyong sambahin si Kristo. So parang kung naguguluhan ka, sasambahin mo si Kristo. Kung tinatakot ka nila, sasambahin mo si Kristo. Parang yung connect sa 5, sa 15, parang hindi siya fitting masyado.
Kaya kung Mhm. babalikan pala natin ito, Brad Willie, babalik tayo sa Griego, ito ang nakasulat. Lord, however, Christ, sanctify. So ano ba yung sanctify? Tama yung binasa mo, Brad Willie, sa 1905. No? Ang meaning dito ng hagiazo, meaning to make holy, papabanalin. Ayan. Mhm. So dito, basahin natin ulit, no? 1 Peter 3:15, Lord, however, Christ, sanctify in the hearts of you, ready always for a defense to everyone asking you an account concerning in the hope yet with gentleness and fear. So, kung babasahin pala natin ito, Brad Willie, ganito siya, Panginoon at ang Kristo na nagpapabanal ng kalooban ng mga puso ninyo, humandang palagi upang mga tuwiran sa bawat isang humihingi sa inyo ng katwiran. Yun pala ang ibig sabihin. Kaso kung babasahin natin dito sa ang dating Biblia, ang sinabi dito ni KDR, sambahin si Kristo sa paanong paraan na laging handa sa pagsagot. Pero kung babasahin mo pala ito sa original, sa Griego, ay ganito, Panginoon at ang Kristo na nagpapabanal ng kalooban ng mga puso niyo, humandang palaging mga tuwiran sa bawat isang humihingi ng katwiran patungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at paggalang. So hindi pala dito pinag-uusapan, Brad Willie, na si Kristo, no? Pababanalin mo sa puso mo. Kasi may disconnect. Bakit mo naman Mhm. pababanalin si Kristo sa puso mo? Eh si Kristo'y banal. Sino ba Amen. ang nagpabanal ng puso ng tao? Mhm. Hindi ba't ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, binanal ang inyong mga puso? Pero kung may mababasa tayo, nakasulat, ano, kundi um, si Kristo ay sambahin o pakabanalin sa inyong mga puso. Sabi siguro nung nagsulat ng ang dating Biblia, parang mali. Kaya pinalitan niya ng sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Bakit? Kasi hindi siya palo na si Kristo ay pakabanalin ng tao sa kanilang puso na laging handa sa pagsagot. Sa paano? Mapapabanal mo baga si Kristo sa iyong puso o si Kristo ang magpapabanal ng iyong puso? Kaya nga naman pala, pag tinignan na natin yung ayon sa pattern ng pagkakasulat sa Griego, ganun ang pagkakasabi. Panginoon at Kristo, Panginoon at ang Kristo na nagpapabanal sa kalooban ng puso ninyo. So yung pala ang dapat na pagkakasalin, na ang Kristo ang nagpapabanal ng kalooban ng inyong mga puso na laging handang mga tuwiran. Ano ba yung ginamit dito na salita? Ang ginamit kasi ditong salita ay ito po. Always be ready, no? Apologia. Ibig sabihin nito, magtanggol o dumipensa. Ano ba ang ginagawa natin, Brad Willie, kapag tayo nasa hukuman? Hindi ba tayo'y nangangatwiran? Nangangatwiran Tama. ka dahil gusto mong depensahan ang iyong katwiran. Bakit? Kasi sa panahong ito ay mayroon pang mga Hudyo na kumukwestiyon sa mga pamumuhay ng Kristiyano. Sa anong paraan? Meron sila mga hindi na sinusunod sa way of life ng mga Hudyo. Ano yun, Brad Willie? Hindi na naghuhugas ng kamay kapag kumakain. Ano pa ba yung mga Brad Willie yung nilalabag nila? Gumagawa sila ng mabuti sa araw ng Sabat. So marami ng Yes. ibang paraan na ginagawa sila. Kaya nga ang Mhm. sabi dito, kayo'y laging maging handa sa pagpatanggol o pagsasanggalang sa pamamagitan ng ano, ng pangangawiran sa bawat isang humihingi ng katwiran sa inyo patungkol sa pag-asang nasa inyo. Ano ba yung kino-question ng mga taong ito sa kanila? Yung paraan ng kanilang pamumuhay kay Kristo because they are now living in the Christ's way of life. Yung paraan ng pamumuhay ni Kristo ang ipinamumuhay na nitong mga Kristiyanong ito. Kaya sabi nga ni Pedro, gaya nila na mga apostol, no? Maging handa kayong palaging mga tuwiran kapag may mga taong humihingi ng katwiran sa inyo. Sino itong mga taong ito? Ito yung mga Hudyo. Bakit? Kasi napapansin ng mga Hudyo, iba ang paraan ng pamumuhay ng mga nakay Kristo at paraan ng pamumuhay
ng mga nasa ilalim pa rin ng Judaismo. Kaya nga ang sabi, dito'y nararapat, no, ang Panginoon at ang Kristo na nagpapabanal ng kalooban ng mga puso niyo, handang laging mga tuwiran sa bawat isang humihingi ng katwiran. Hindi po natin pinababanal ang Kristo sa pamamagitan ng ating mga puso. Hindi po. Kundi si Kristo ang nagpapabanal ng kalooban ng ating mga puso. Sa pamamagitan nito, tayo'y laging handang makapangangatwiran sa bawat isa na humihingi ng katwiran na nagtatanong patungkol sa ating ibang paraan ng pamumuhay, na ito nga ang pamumuhay ng buhay ng Kristo o Christ's way of life. At ito'y applicable, kapatid na Willie, sa panahon nila. Sa mga Hudyo na nangongwestiyon ng paraan ng pamumuhay ng mga Kristiyano under kay Christ. Ayun, yun po. Salamat po. Ito po ang Lost in the Dark Night. Thank you po, brother. Sige. Bad Willie, Yes. ka pa. Itong si Elias, gusto yata nitong mabunutan ng ipin. Ano palagay mo, Riso? Ipalista mo na. Ipalista mo na sa mga bubunutan ng ngipin na walang papamanhid. Hoy, basta wag kaliwa, wag kanan kasi ganun din eh. 2, 4, ayoko nun. Sige na nga, mamakinig na tayo. Mabubunutan ka ng ipin sa ginagawa mo eh. Bad Willie. Kasi mamamanhid. Mamamanhid ang buong katawan. Oo, lagas ang ipin ito kasi dami mong inaalam. Nanggugulo ka eh. Huwag ka namang gulo. Busy yung tao. Brad Willie, saan ba na busy? Kasi dapat ang leader maraming inaalam, di ba? Alam mo naman yun Brad Willie, di ba? Di ba, si Bes nakita mo, palabasan ng Biblia, di ba? May panahon siya para doon di ba? Brother Logics, natatandaan mo ba yung library doon sa Apalit, di ba? Doon sa library doon, daming libro doon ni Bes, di ba? Oo, kasi instruction niya yun sa mga manggagawa, di ba? Mga manggagawa, magbasa kayo. Ano pinagagawa nyo? Pero mukhang naiba yata ang linyahan ng ating bagong leader. Alam mo, Brother Logics, ewan ko kung natatandaan mo to, doon mismo sa barracks. Dahil ikay batang barracks, di ba? Kay Nabulos. Kay Nabulos nga yun, ano? Inabutan ni Brad Eli, yung mga manggagawa, nag-chess, naglalaro ng chess. Sino Ben? Makakilala ko yung mga yan. Sige, go. Sabi ni Brad Eli, hindi nila naramdaman, namalayan si Brad Eli pala, dumating na kami. Busy yung mga magagawa. Naglalaro ng chess. Sabi ni Brad Eli doon sa mga magagawa, yun bang nakasulat sa unang Timoteo 3:15, kabisado nyo na. Sige nga, i-recite nyo nga muna yung unang Timoteo 3:15 na yan. Hindi na-recite ng mga manggagawa, Brother Logics. Sabi ni Brad Eli, yan ang sinasabi ko. Ang dami niyong oras para maglaro ng chess. Pero para magbasa ng Biblia at kabisaduhin yung talata, hindi nyo magawa. Oo nga Ayun, brother. Buti pa nga yung kay NC, no? Kabisado pa Biblia, no? Oo. Hirap. Leader tayo ng religion, tapos kailangan natin ng prompter para makapagbasa tayo ng verse. Tapos, ang lakas pa ng loob ni KDR na magsabing yung mga nagguguro-guruan, Brother Logics. Oo, nagguguro-guruan. Yari ka na naman, Elias. Mabubunutan ka ng ipin sa ginagawa mo na yan. Yun na nga actually kaya nga ako sumasabat kasi alam mo yun sometimes alam mo yun Brad Willie and Logics parang you cannot help but step in bakit kasi alam mo nagtuturo na ng mali yes diba? Parang atin na yung andun yung mga kapatid sabihin na gano'n na hindi naman yan hindi naman yan kami kayo yan di sige Brad Willie doon pala sa Ebreo ano ba yun Brad Willie Ebreo na ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy huwag kalimutan. Kabisado niyo pa po ba? Hebreo 13:16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalilimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ayan, Brad Willie. Kanino po sinabi yan? Sa mga Hebreo. Di sa kanila lang po yan. Huwag na rin po sila mag-abuloy.
Yun nga, pagkasusundan mo lang yung kalokohan ni KDR. Opo, tama po. Gaya nung sinabi po ni Logix last time, no? Nung binabasa lang niya yung Mateo, na ang sabi, wala namang ikang sinabi diyan na lahat ng tinatangkilik. Samantalang Mm. binibang ni Dark Knight that time na now ngayon si Logix, na may nakasulat sa Marcos at sa Lucas na ibigay ninyo ang lahat ng inyong tinatangkilik. O paano Mm. na yun? Pagkapapabor sa kanya, ginagamit niya. Pero kapag ka mapagsasamantalahan niya mga kapatid, gagamitin niya yung talata, ipapatungkol niya sa mga kapatid. Kung ganun rin lang naman, ang ngayon ginagamit niya na yan, Brad Willie and Logics, no? Eh Mm. hindi naman yan para sa amin, yan ay para sa inyo. O di sige po, yung Ebreo po, gamitin lang po sa mga taga-Ebreo, wag na po sa mga taga-MCGI. Yun lang po. Talagang mabubulutan ng ngipin, Brother Logix. Ay, sorry naman. Peace po. Sorry po. Oo. Ayan. Wala kasi tayong maaasahan talaga dyan kay KDR na yan. Ako na nagsasabi sa inyo, mga closet exiters. Hindi nga nagbabasa ng Biblia yan Brother Logix. Yan ahawa ka lang Biblia pagka didistino ng araw ng linggo. At yung sa aralan, tape recorder ang kanilang ginagamit para yung mga tinuro ni Brad Eli, yun naman ang maitawid sa didistinuhan. Yang si KDR ay hindi sanay po yan na dumistino sa mga lokal na mainit, walang air condition. Brother Logix, yan lang umiikot-ikot lang sa Makati, sa Pasay, at dyan sa Prisco na may air condition. Talagang basyo talaga si KDR. Talagang pagdating sa Biblia, wala talagang alam yan. Kaya kung ano man ang ginagawa ni KDR, na siya tumata yung tagapagturo, siya ang naguguru-guruan. Yung sinasabi niya, sa kanya bumabalandra yun Brother Logix, Brother Elios. Tinan mo nga, yung mga sinabi niya na yan, walang mababasang magtanong dyan sa unang Pedro 3:15. Tapos walang mababasa na ipamigay ang lahat ng tinatangkilik, ipagbili at ipamigay ang lahat ng tinatangkilik. Doon pa lang kung yan meron pang delikadesa. Yan, delikadesa si KDR. Dapat hindi na yan magpakita. Hindi na yan magsalita sa mga miyembro sa MCGI, Brother Logix, Brother Elios. Oo, nakakahiya yun, At talagang, ewan ko hindi ko na alam, mga KNP. Hindi ko po alam kung saan pa rin kayo kumukuha ng lakas ng loob para ngumiti at tumawa at para purihin ang inyong leader. Mga KNP kayong naturingan, alam nyong mali. Ang ganda po nito, kuya. Asan pa kayo kumukuha ng ganong klase ng pagpuri sa inyong leader? I really don't know. Alam mo, Brother Elios, Brother Logix, may sinabi ang tatay ko noong araw sa akin nung ako'y bata. Na parang sabi ko, parang sablay ka ako ang tatay ko doon sa nasabi niya sa akin. Bakit naman? Ang sabi kasi ng tatay ko, Brother Logix, Brother Elios, ang tao, pag malapit ng mamatay, hindi na magsisinungaling yun. Dahil lapit na Oo. Yun ang sabi ng tatay ko sa akin na pinaniwalaan ko na pag ang tao malapit ng mamatay, hindi na magsisinungaling yun. Magsasabi ng totoo yun. Ano naman ibig mong sabihin ngayon? Nakikita ko yung Sani. Iba si Sani. Kung magkwento yun, ang dami niyang cancer sa katawan. Diba? Pagka pinapanood ko yung video, ba't kakao kung itong taong ito hanggang ngayon nagsisinungaling pa rin? Gusto mo bang mabunutan ng ngipin o ano? Talagang etong dalawa na to, hindi ko talaga maintindihan, oo. Logix, hindi lang siya mabubunutan, mawawalan siya ng ngipin. Mabubungal kayo sa ginagawa nyo Anyways, sandali lang Okay. Sige. Kayo nga muna, gulo nyo. Sige, go. Ito Brad Willie ito naka-break si Logix Ito meron ito ito na-discuss to siguro recently lang ito
Ano po ba yung ibig sabihin? May yung sa may Ecclesiastes, ano po, ano? Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Kabisado niyo pa po ba yan, kapatid na Willie? Yung nasa 3:1 ng Ecclesiastes, Brother Tama po. Elios, ano ba ang Opo. sige, babasahin ko muna para doon sa gusto mo bigyan ng punto, no? Opo, opo. Sige po. O, 3:1 ng Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon Yan. ng So sabi niya, kapanganakan, sige po. mm, Mhm. panahon ng kapanganakan Mhm. at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Sige, Brother Elios, ano yun? Ayan. Di po ba sabi niya diyan, alam ko po alam ko po na alam niyo to, na ang alam natin po diyan hindi naman daw po yan oras kundi yan ay panahon. Tama po ba? Hello? Hindi ko Na masyadong kumbaga narinig, brother. ang kanila pong ipinupunto diyan noon nila, kahit si KDL last time, ang sinasabi niya hindi naman daw yan oras, kundi panahon daw po ang tinutukoy diyan, mga panahon. Kaya kung babasahin daw po sa Biblia, ang nakasulat talaga diyan ay panahon ng kamatayan, panahon ng pag-iyak, laging panahon. Tama po ba? Yung sinasabi ni Yan po KDR, ang hindi lagi nila oras yan. sinasabi. Opo, Hindi kundi panahon daw oras. po yan. Dahil panahon, oo. Opo, Ano kayo ng point? Opo. Mm-mm. Yan, ito ang point natin, Brad Willie. Sabi niya, that time, wala kang mababasa na yan ay oras, kundi panahon. Ito ang nakakalungkot na bagay, Brad Willie. Hindi pa ako closet na, hindi pa ako Exeter that time. Yung Bibliang ginagamit nila, Digi-Bible. Oo. Ang Tagalog version is ang dating Biblia. Tama, ang nakasulat nga doon ay panahon, no? Panahon ng pagtawa, panahon ng galit, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, lahat panahon. Sabi niya, wala kang mababasa dyan na oras ng kapanganakan, oras ng kamatayan, oras ng pagtawa, oras ng pagtangis, kundi panahon. Hindi mo yan mababasang oras. Brad Willie, yung Bible nila, na inaprubahan naman nila, i-switch mo sa English, anong nakasulat, Brad Willie? Ito ang nakasulat, Brad Willie. Sige, pakibasa. Sa hindi niya kinukontra niya. Simulan na po natin. To everything there is a season. No? A time to purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant. A time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. O ba't may oras dyan, Brad Willie? Mabubulutan ng ipin tong si Elios talaga eh. Alam mo, tumigil ka na nga rin. Mabubulutan to ng ipin, Brad Willie eh. Kasi, kumbaga, pinapakita lang natin logics, no? Based on logic, no? Kinukontra niya yung sarili niya. Hindi niya ba alam na sila ang nag-come up niyang Digi-Bible na yan? At sasabihin niya, wala kang mababasang oras yan, kundi yan ay panahon. Pero inaprubahan mo yung English version na King James version at ang nakalagay doon ay oras. Paano na yan? Sasabihin nga ni Brad Willie, naloko na. So yun lang naman. Thank you. Naloko na. Nanggugulo to si Elias, nanggugulo. Busy-busy na nga. May pinagkakaabalahan na nga doon. Huwag ka namang gulo. Alam mo, Brother Elios, Brother Logix, kanina, nung kayo mapakinggan ko, parang patapos na itong programa eh. Oo nga eh. Parang marami pang nakareserva si Brother Elios. Oo nga, hindi na pipigilan ko na si Elios. Elios, tumigil ka na muna. Okay, it's time for me to quiet. Time for me to quiet. Alam mo, di kasi bumababa yung viewers natin eh. Nasa 70 pa rin kasi. Kanina ko pa pinagmamasdan. Baka pagka ito 40 na lang, tatapusin ko na eh. Pero nasa 70 pa rin eh. Ayaw pa si Brother Elios. Oo, at ayaw pa rin magbitawan ng mga members eh. Pero anyways, thank you for that. Oo nga, walang sinasabing oras in English ka lang, time, yari na. Checkmate, di ba, Oo nga, Brother Logic, sabi ko nga kung talagang si KDR kayang itaya yung leeg niya, no? Matagal lang walang leeg yan. Matagal na naputulan. Not for anything else naman, Pero yun naman talaga ang reality eh. Sabi nga ni Bes, tataya ko leg ko eh. Sabi nga naman ni Kawili, pagka nagkatayaan, matagal nang wala. Diba? Ganon. Oo nga. Alam mo kako, Brother Logics, noong araw, gano'n din ako kay Don Manolo Pabis. Pinanghahawakan ko yung mga turo ni Brad Daly, kaya
on air, nasasabi ko rin nung araw na, sige, nakataya leeg ko, pamalian nyo ito, Brother Logix, yung mga Oo. sinasabi ko nung araw. Tapos, pag exit ko sa MCGI, pinag-aralan ko yung mga tinuro sa akin ni Brad Ele. Nako, Brother Logix. Buti na lang. Ako nalumo nung pag-aralan ko yung mga tinuro sa akin ni Brad Eli, kagaya nung si Haring Solomon na maitim, negro daw. Nako, nung mapag-aralan ko hindi pala totoong maitim si Haring Solomon, negro. Kaya sabi ko sa sarili ko, Panginoon, salamat po. May leeg pa rin ako hanggang ngayon. At baka tayo maputulan ng leeg sa ginagawa natin ngayon. Ngayon, ganito na lang. Sa lahat po ng gustong pumasok, nandyan po ang link. Hindi ko iiwan si Kawili. Kung gusto niyo pumasok at makipaghuntahan, nandyan po. Pasok lang kayo. Andito si Kawili. Kung gusto niyo makausap, kung gusto niyo nang magtanong, gusto niyo ng Bible exposition, pakinggan niyo. Pero pansamantala, puputulin ko tong aming podcast dahil ako po ay overtime na at magagalit na ang aking director dito. Sa lahat po, Brad Willie, paalam ka nga muna. Ay, salamat sa ating kay Brother Logix, Brother Elios. Salamat din sa mga hanggang ngayon nandyan at hindi bumibitaw. Oo nga Oo. Salamat at ako'y pinagsasagaan nyo. Oo nga sabi rito ayun, masarap pa ding makinig kasi about the Bible, sabi niya. Tapos nalilibang po kami, sabi rito. Pero kailangan kong putulin. With that, thank you so much sa Brad Elios. Thank you sa hiwaga. Napapahalo kay Ubi ako. Thank you, Brad Willie, sa iyong time. At sa lahat ng gusto mag-participate, eto po, pinost ko na yung link. Pasok na po kayo sa Zoom. And with that, again, gusto ko pong bitiwan ang program na ito sa aking isang favorite na drummer. Pakinggan mo naman to, Brad Willie. Gusto kong ma-appreciate mo rin to. Thank you po sa lahat ng mga viewers.